So, hi Wow Life, another video, another share guys, another POV. So, ngayon ang pag-uusapan naman namin ni Wow Life guys is about EDSI. So, yes, kakatapos nga lang ng isang linggong bakasyon ng EDSI sa Hong Kong. Kaya bilang isang lalaki, tatanungin natin siya kung ano-anong mga tanong actually. So, Wow Life, hello! Wow Life TV, pugi mo. Pero syempre guys, bago ang lahat, don't forget to support and subscribe Kuya Val Santos Matubang at Edna Vlog, Kalinga Prab, at sa lahat ng team Kalingap. Syempre, salamat sa support at pagmamahal nyo sa aming mga Kalingap reactors. Ngayon, pag-uusapan natin ang dalawang mas lalong nagmamahalan ngayon. EDSI ba? Ha? EDSI. Ido and Lindsay? Yes. Why? What is the problem about that matter? Unang-una, maraming nagtatanong kung in person, ay bagay ba sila? Since nakita mo na in person, bilang isang lalaki, sa tingin mo? Yes, of course, bagay. Bagay na bagay! Bagay na bagay. Perfect. Perfect combination. Ano sa tingin mo, Wow Life? Di ba, isang linggo sila sa Hong Kong, bakasyon. Yes. Ano sa tingin mo? Mas lalo ba silang napamahal doon sa Hong Kong? Or... Yes, kasi ngayon kasi nangyari na araw-araw sila nagsama eh. Kasi nung sa diet sila, hindi naman sa araw-araw sila nagsasama kasi sa diet. Si Kalinga Pido, something like this is, we all know that Kalinga Pido is a charity vlogger. Beyonce is nag-aaral pa. So, hindi sila araw-araw magkasama. So, sa Hong Kong lang nangyari na araw-araw, oras-oras magkasama sila. So, doon na yung nararamdaman na ni Kalinga Pido at saka ni Beyonce na kung ano ba talaga ang isang Kalinga Pido sa kanya at kung ano ba talaga ang isang Beyonce para sa kanya. So, ibig mong sabihin, nung nasa Hong Kong sila, mas lalo nilang nararamdaman or mas lalo nilang nakilala ang isa't isa. Yeah, something like that. Ibig sabihin, mas lalo silang na-develop. Hindi sa na-develop kasi sa diet pa naman talagang nagka-develop pa na sila kasi mas lalong napamahal. Mas lalong something like napalapit sa isa't isa. Something like na nawala na yung sabihin natin na words na parang nahihiya or ilang ganyan kasi minsan lang sa Hong Kong kasi araw-araw sila kasama. Totoo yan. Kaya naman talagang hindi, kumbaga sa Hong Kong makikita mo anyways, anong nagpapansin mo sa Hong Kong vlogs? Ha? Anong napapansin mo sa Hong Kong vlogs? Showy ang isang Kalinga Pido. Pinaparamdam niya kay Beyonce na very special si Beyonce sa kanya. At parang doon na yata inamin ni Ido na kahit hindi natin rinig pero the way she moves, the way she the way he talk to Beyonce, parang masasabi natin, talagang nagpaparamdam na si Ido kay Beyonce that he loves Beyonce, something like that. English yun. Super napamahal na talaga. Yeah. At saka napapansin ko din sa Hong Kong vlogs nila, ang sweet. 'Di ba? At saka ang lalalim ng nila, yung batuhan ng linya nila, parang na talaga, yung parang, alam mo yun? Ay, nako, grabe. Mas lalo ka bang kinilig sa EDSI ngayon after ng Hong Kong? Yes. Mas lalo akong kinilig sa EDSI ngayon kasi ando na yun na nga, gaya na sinabi ko kanina na pinaramdam ni Kalinga Pido sa Hong Kong or although hindi naman si Ido, pati si Beyonce kasi yun na nga, araw-araw sila nasasama, araw-araw nag-uusap. So doon na talagang pinaramdam nila sa isa't isa na kung gaano nila sasabihin ko na ba, kamahal or or wag mo na mahal. Baka sabihin na nangunguna ako. Parang pinaramdam nila sa kanila kung gaano nila ka-special ang isa't isa. Ganon. Yes, totoo yan. Agree naman ako kasi bawat episode inaabangan talaga namin ni Wow Life at sabay kaming manood, tapos sabi niya wala na si Edo. Lahat naman. Talagang Wow Life manood, mapadanjoy, Jumcar at saka EDSI. Yung sa Hong Kong trip ba? Pag sabi niya wala na si Edo. Talaga. In love na kay talaga. Kaya Beyonce.
Yung, Yeah, of course. gustong-gusto ko kay Kalinga Pido yung caring siya ni Beyonce. No? Holding hands, sumaglakad, din sa may paakbay, tapos si Beyonce nakahawak sa braso, di ba? Yes, totoo yan. Sobrang lang. Anyways, ayun na nga. 'Di ba sa Hong Kong trip, sobrang naniniwala ka ba na sa Hong Kong trip na yon marami-rami din silang picture together? Oo naman, marami. Diyos ko po. Tsaka yun na, nakita ko na for the very first time, parang nag-post niya si Ido sa Facebook niya, di ba? Oo, for the very first time, isang taon... Siguro correct me if I'm wrong mga kalingap, kung ngayon lang ba nag-post si Ido ng picture sa Facebook niya. Kasi ngayon ko na napansin eh. Nakasama si Beyonce. Nakasama si So, Beyonce. halos isang taon mahigit, and this is his first time na i-post or mag-post ng picture ni Beyonce na kasama silang dalawa. Ikaw, ano masasabi mo? Well, andun na yung kilig, andun na yung pwede na masabi na proud ang isang Ido kasi pinost na niya. Pinost niya sa Facebook. Parang ano ba? Ikaw naman yung mga umiibig talaga. Parang simpleng pag-flex. Talagang ipinagmamalaki. Di ba, piniflex lang niya. Simple lang. Simpleng pag-flex, di ba? Simple pero rock. Hindi kasi ang caption pa naman ay good morning. Good morning po. Parang gano'n ang ganda ng umaga niya. While tinitingnan niya yung gallery niya para picture nila. Kinikilig ka dyan. Kinikilig ka ba sa akin o sa Edgy? Sa Edgy. Nako. So, ayun. Kinilig ako actually dahil si Kalinga Pido kasi talaga, bihirang-bihira yan mag-upload ng mga videos nga nila together, di ba? And then ngayon, nag-post siya ng picture. So, talagang nakakakilig, nakakatuwa, ganon. And, ikaw, anong point of view mo doon? Point of view? Lalo na sa mga anong masasabi mo doon sa mga taong nag-i-issue, like... Ay, sus, huwag niyo pansinin yung mga taong nag-i-issue. Ako na papansin yan, iko-content ko sila. Yung mga nag-i-issue tao kasi, yung mga tipong taong, andun yung, lagi ito sinasabi yun, naiinggit, ano masasabi mo doon sa sa girlfriend issue? Girlfriend issue? Hindi ko nawala kasi, gaya ng sinabi ni Kuya Val, hindi po magiging sweet ang isang Kalingap Ido kay isang Beyonce sa Hong Kong kung may girlfriend na si Ido. Totoo yan. Kaya wag yung mga basher, wag kayong Sa tingin mo ba, sa birthday ni Beyonce this coming September, may pasapog na oo? Well, for me, sa naramdaman ko, in serious speaking guys sa akin lang to live TV. For me, sa birthday siguro, malakas yung pakiramdam ko or malakas yung ko eh. Parang napipredict ko na na mayroong amina na sa birthday ni Beyonce. Talaga ba? Yeah, something like that. You know. Ako bilang isang babae, nakikita ko kay Beyonce na talagang napamahal na rin siya kay Kalinga Pido talaga. Oo. Sigurado ako. Pero, sa ngayon, base din sa mga vlogs lalo na from HK Trip, talaga, kumbaga, she tried to be like showy, pero at the same time, parang, pa siya, hesitant, like, nahihiya pati siya, diba? Parang may ganun pa ding, Yes, of course. Oo, kasi syempre, alam mo na yun. Pa siya sa mama niya, iniisip niya yung nasa vlog ngayon, di ba? Ano kaya sasabihin nila mama pag nakita itong nakita nila tayong ganito? Well, for me naman, kung ako yung mama ni Vince, hindi na ako magtataka o hindi ko magalit kasi alam ko naman na nasa tamang tao si Beyonce. Nasa tamang tao yung sinamahan. Nagpaalam din si Kalinga Pido sa magulang. Like, for real, nanliligaw siya formally kay Beyonce, 'di ba? Yeah. Oo. So, talagang siguro kung makita naman 'to ng mga magulang ng Beyonce, napagdaanan nila yan. Kung ako magulang ni Beyonce, for example, kikiligin ako. Kikiligin ako sa magiging kasama ng anak ko. Kaya sabi ni Kalinga Pido, pag nakita nila 'to, for sure kikiligin sila. Tika lang, kinikilig ka ba sa akin o sa Itse? My God! Kinikilig kasi ako, thinking of like, Thinking of like, thinking like what we had long time ago. Yeah.
Hindi, iniisip ko kasi yung mga kasi siyempre si Beyonce, it's her first time to have mga ganon. So talagang yung kilig niyan is legit, yung kaba, yung tibok ng puso. Alam mo yun, yung napansin niyo yung sinabi niya na yung kamay niya is nanlalamig. Parang yun kaba yun. Diba? Excitement, kaba, tsaka at the same time yung yung masaya ka, nakasama mo yung tao. So, siguro, ganun yung pinapawisan niya yung kamay niya. Kasi malamig yung panahon, bakit pinapawisan yung, Kinikilig. Yun yes. lang yan. Yung kilig na may kabag. Kasi ando rin kinikilig si Beyonce, pero parang siguro something like, kinapan si Beyonce, baka mapanood ni mama at ni papa. Parang pero for ganun me, pa Beyonce, din. for me, kung ako yung gaya sinabi, kung ako yung parents mo, kikiligin ako. Yes, at the same time, siguro kasi din si Beyonce, hindi rin maalis sa isipan niya na may mga sasabihin yung ibang tao. Well, for me, Beyonce, shout out to Beyonce, kung marinig mo tong upload na to. Tanggapin mo na yung katotohanan ng Beyonce na pagdating sa Sukmin talaga, andito na yung pro ng mga, mga bashers, marites. Tanggapin na rin natin na, although ando na yung marami kang supporters, maraming nagmamahal sa inyo, maraming nagmamahal sa iyo, marami kayong fans, pero ando na yung marami rin naiinggit sa inyo basher. Alam mo, Beyonce, kahit 17, 18, 19, 20 years old ka, kahit 30 years old pa, meron pa din silang sasabihin. Wala sa edad kung bakit mababash ka. Ando na yung basta sikat ka sa Sukmate, kahit ilang taon ka ibabash ka. Yun lang yun. I think for me, winner pa din kapag talagang ipakita mo yung totoong nararamdaman mo, di ba? Walang nakukulong dyan sa pagiging totoo, walang nakukulong sa nagmamahal. 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 Ay, nako. Anyway, sabi nga ni Kalinga Prab, super bagay naman talaga sila. And butong-buto siya kay Beyonce for Papa Eds. And yes, naman talaga. Pakiramdam ko din, ikaw, Wawlay, pakiramdam mo, paano magmahal si Kalinga Pido? Sa akin lang ang forum base sa mo lang, obserbasyon. Pag-describe ko sa isang Kalinga Pido, observation ko kung paano magmahal ng isang Kalinga Pido. Kasi pero ito lang sa akin lang to kasi isang visit pa kami nagkita, hindi ko naman araw-araw kasama. Base sa obserbasyon lang. Obserbasyon ko lang for me pagmamahal si isang Indo, ando na yung tipong tao na ayaw niya, pag sinabi magmahal na gusto niya, yun na yung first and last. Yung seryoso magmahal talaga. Yung magmahal na tipong todo bigay lahat. Yung ibibigay talaga. Sa tingin mo, bakit ngayon lang? Kasi kaya sinabi ni Kuya Bal na masyadong pihikan si Kalinga Pido sa babae. So, doon tayo magbase. So, ibig sabihin, mga taong pihikan sa babae, like me, di ba? Talagang, kung mahanap na nila yung tipong tinitibok ng kanilang puso talaga, yun na yung kaya nga pihikan. Parang pag sa mahanap nila, ibibigay nila, doon na lang ibubuos lahat yung sinasabing pagmamahal na that things they call love. Parang ikaw yung kinikilig. Parang all or nothing. Something like that. All or nothing, settle. Parang ganun talaga to Kapag tumibok ang puso, wala ka nang magagawa kundi puntahan si Beyonce. Ay, nako, sa tingin mo, bakit ngayon lang na-post or nag-post si Kalinga Pido ng picture nila together? And feeling ko din, madaling sagutin kung bakit nila nag-post ng post ipagpalagay natin correct me if I'm wrong guys, kung ngayon lang ba nag-post with girl sa FB niya? With girl. With Beyonce. With Beyonce. Sorry, with Beyonce. Kasi yun na nga, pagpasihan natin uli yung sinabi ni Kuya Val. Pihikan na ang isang papaig sa babae. So ngayon, pwede natin sabihin na nahanap na ni Kalinga Pido yung tinitibok-tibok ng kanyang puso, yung babaeng nagustuhan niya. Kaya ang nangyari, ngayon na siya nakapag-post sa Facebook na with Beyonce o na-post na si Beyonce with him. Kasi yun na nga. Pihikan. Kumbaga para sa akin, diba? Parang simpleng pagpi-flex. Hello Philippines and hello world. Her. Ano ba itong nag-interview sa akin? Parang siya yung kilig na kilig. Ay, parang excited ako kasi na magkaroon na ng girl Kalinga Pido. What happened to you? Ikaw yung kinikilig. Kinikilig ka ba talaga sa akin? Kasi parang ang sarap-sarap magmahal ni Kalinga Pido. Ganon.
And ano masasabi mo sa sa tingin mo yung si Kalinga Pido kasi nabanggit niya yung plano niya with Viancy. Like sana makapunta pa sila or makabalik sa Hong Kong, and then kung sakali mang ikasal sila sa tamang panahon daw, gusto niya kakaiba. Yung sakay daw sila sa helicopter. Kaya nga sabi ko niya si Kalinga Pido yung tipong magmahal na gusto niya yung hindi yung basta ang isang Kalinga Pido kasi i-describe ko, napakaseryosong tao kasi. Kumbaga kung siya, girlfriend siya, ito na yon. Ito na yon. Sana na magiging totohanan. Ganun yung mga taong pihikan sa babae. Sana magiging totohanan na ito. Sana maging realidad na reality, ganun. Anyways, ayun na nga. So baka yun nga, ngayon lang na post kasi nararamdaman na niya, Actually, matagal na niyang nararamdaman yan. Mas mas bilang isang manonood base sa obserbasyon ko, talagang iba yung ibang Kalingap Ido yung nakikita natin na nasa Hong Kong, showy, caring, showy, ganun. Kasi for sure, off-cam, caring din siya, di ba? Kasi yung hatid sundo pa lamang, di ba? It's one way na talagang... Buti yung pagsundo ni Ido sa hatid, buti kung hindi malayo. Alam ko, sobrang layo daw. He really cared talaga. I think, aabot mo ng mga 1 hour yata. Something parang like ganon. Isang oras mahigit. Tapos, imaginein mo, pagbalik siya na lang. Di ba? Tapos, ayun, talaga. Gano'n naman talaga. Love is sacrifice. Ganun magmahal ang mga pihika na tao. Oo, talagang imagine niyo yung galing silang Hong Kong, pagod pa yon, pero siya mismo ang naghatid kay Viancy sa bahay. Ay, malamang. Malamang. Itatanong pa ba yan? Automatic na yon. Diba? Matic na yan, Pero syempre, gano'n na nga. Para sa akin, kung ano mang namumuo sa kanila ngayon, kung ano mang nararamdaman, kung ano mang meron sa kanila ngayon, ingatan nila ang isa't isa, di ba? Keep that love, enjoy that feeling, and maging totoo kayo, parehas kayong single, di ba? So why not? Kaming mga sumusuporta, masaya kami. Pero kahit naman na kahit ano pang gagawin nyo, meron at merong mga bashers. Ay, hindi rin mawala yung basher. Ikaw, Life, anong message mo kay sa Viancy ay sa EDSI? Message ko sa EDSI, first of all kay Viancy, don't mind the bashers Viancy kasi talagang understandable lang kung may bashers kasi yun na nga, sikat kayo. So tanggapin na natin na talagang may mga taong maraming nainggit sa'yo, may taong nambabasa nyo kasi nga sikat kayo, kilalang kilala kayo. Wala sa edad yan. Maraming taong, yun na nga, lagi kong inulit na maraming taong naiinggit sa'yo or something like na About naman kay Ido naman, about sa bashers, hindi ko na kailangan sabihin na itchitera dito kayo kasi alam ko naman na si Ido, alam niya yung pasikot-sikot sa Sokmed kasi matagal na rin vlogger or isang content creator. Basta for me kay Ido, thumbs up ako sa ginawa mo, talagang sino mo or pinaramdam mo kay Viancy kung gaano siya ka-special sa'yo. Pwede mong sabihin dito kung gaano mo na siya kamahal, something like that. Basta ituloy-tuloy niyo yung pagmamahalan nyo. Maraming nakasuporta sa inyo. So, yun lang yun. EDSI, Ido and Viancy, EDSI is real. EDSI is real. Love, love, love. Thank you guys for watching. Babu!